Sa ibang balita, patuloy mga hakbangin ng pamahalaan para mapabuti pang lalo ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Reaksyon nito ng Malacanang sa resulta ng Pulse Asia Survey kung saan mas maraming Pilipino ang naghahangad ng mas murang halaga ng mga bilihin at aumento sa sahod. Kasabay nito ay ginit ng Malacanang ang pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Iginit ng Malacanang ang pagsisikap ng Aquino Administration na mapababa ang presyo ng bilihin kasabay ng pagkakaroon ng dagdag sahod at pagsugpo sa katiwalian. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma kaugnay ng pinakabagong Pulse Asia Survey na ginawa nitong September 8 hanggang 15, kung saan lumitaw mas marami sa mga Pilipino interesado sa abot kayang halaga ng pangunahing bilihin at ang kailangang aumento sa sahod. Masigasig ang pamahalaan sa pamagitan ng ating National Price Coordination Council to monitor, track, and regulate the price of important food and basic commodities. Patuloy nila itong sinusubaybayan para ma-impluwensya yung galaw ng presyo dito doon sa pagiging resonable, no, at kung pwede pang mababaan para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Paliwanag ng Secretary Coloma, sinisikap ng Economic Management ng Aquino Administration na mapababa ang inflation rate sa bansa. Batay kasi sa survey, 50% ang nagsabing dapat aksyonan ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 49% ang nagsabing dapat itaas ang kanilang sweldo at 41% ang nagsabing dapat aksyonan ng katiwalian. 6% naman ang nagsabing dapat pagtuunan ng pansin ang charter change, samantalang 5% ang interesado sa usapin ng pagtatanggol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May pupunto natin na talaga namang tinututukan niya ng ating economic management team at maging ng Bangko Sentral na pababa na nga yung inflation from a high of 4.9%, nasa 4.4 na tayo ngayon, at patuloy pa rin binabantayan to ng ating Bangko Sentral dahil sila yung pangunahing ahensya sa paglaban sa inflation, and they have all the tools of monetary policy para ma-regulate yan. Pati na rin yung total liquidity in the banking system, no, at iba pang mga indicators. No. Sila ay nasa posisyon para tuwirang masabat, no, yung threats of inflation. At pinagtutulungan naman yan ng ating economic management team at ng Bangko Sentral. Habang patuloy rin ang koordinasyon ng DBM sa Kongreso sa panukalang batas sa magkakaroon ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Nais kasi ng pamahalaan na makahanap ng katanggap-tanggap na pondo para tugunan ang pangangailangan sa hirit na sahod. Nakikipag-ugnayan ng ating Department of Budget and Management sa Kongreso, no, sapagkat ito ay dapat maipasa sa pamagitan ng batas yung paghahanap ng katanggap-tanggap na funding sources. Pwede rin lang naman makuha yan from additional tax collections. At kung meron naman po tayong patakaran, no, na hanggat maari ay pahuhusayin na lamang ang tax collections, no, dahil ayaw naman po nating mag-impose ng new taxes maliban na lang dun sa mga bunga dun sa sin tax reform. Kaya patuloy naman yung pagsisikap at nais naman itong maisagawa sa lalong madaling panahon. Isinagawa ang survey sa gitna ng investigasyon sa Makati Parking Building, panawagan na mag-resign si Purisima at dagdag authority sa Pangulo para maresolba ang posibleng kakapusan sa kuryente. Sa usapin ng korupsyon, hinimok ng Malacanang ang publiko na ipagpatuloy ang pakikiisa at tiwala sa pamahalaan sa pagsugpo sa katiwalian at anomalya. Tiwala rin ng palasyo na nakikita na ng publiko ang pagsisikap ng Aquino Administration na malinis at makabangon ng bansa sa talamak ng korupsyon. Dati kasi ang mga bagay na yan ay napag-uusapan lamang o babalitaan lamang o nandun lamang sa level ng mga congressional hearings. Ngayon ay nakita ng mga mamamayan na naisulong na yung prosekusyon, kumikilos yung yung Office of the Ombudsman, na nakapagsampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Sa akin palagay ang lahat ng elementong ito ay nakapaglikha ng mas mataas na kamalayan or a heightened awareness and consciousness among our people, which boosts their confidence that government will do what is needed to make public officials accountable under our laws.
Nagsalita na rin ang palasyo sa harap ng okasasyon laban kina Vice President Jojo Binay at PNP Chief Director Alan Purisima. Pagtiyak ni Coloma, walang malapit na kaibigan o kamag-anak sa paglaban sa korupsyon. Ang activity na ito ay initiated by a subcommittee of the Senate Blue Ribbon Committee. At kinikilala naman natin ang karapatan ng Senado at ng Kongreso na magsagawa ng mga pagsisiyasat na katulad nito in aid of legislation at in performance of their oversight function dahil nga nagbibigay sila ng pondo sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Nauna nang sinabi ni Binay at Purisima ang kahandaan na harapin ang umano'y maling akusasyon laban sa kanila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.